Psalm 100 verse 5 says, "For the Lord is good." Basahin nga po natin, sabay-sabay natin basahin, okay? Ready? 1, 2, 3, fire! Amen. Yan po ay isang katotohanan na kahit ano po mangyari sa ating buhay, kahit ano pa mangyari sa mundong ibabaw, the Lord is good. Hindi po yan magbabago. Amen. His love endures forever. Kahit ano pa yung ating mga pagkakamali, pagkukulang, His love endures forever. Amen. Walang anumang bagay ang pwedeng magnakaw, sumira o pumigil sa pag-ibig ng Diyos. Sabi dito, His faithfulness continues through all generation. Yung kabutihan, yung katapatan ng ating Diyos, tayo na sinimulan, tayo na may ginawa ang Diyos, kapatid, even to the next generation, it will continue. Amen. Doon sa ating pamilya, sa ating mga anak, even doon sa mga tao pa na ipapadala po ng Panginoon, in this church, His faithfulness will continue through all generations. Amen. Itong araw pong ito is our last day ng ating pong worship service dito po sa lugar ng Alcos. It's been a year, no? I believe more than a year. Kasi September, no, tayo lumipat dito, no? And alam nyo, ako po natutuwa sa Panginoon dahil if you know the story, sino po nandito na nung panahon pa ng Aspire Days? Yung si Tala lang na Aspire Days. Wala pa. Yung mga umabot pa sa Aspire. Yung umabot sa Thames. Sa Thames. Ay yung dito na sa Alcos, taas ang kamay. Oh, praise God. Hallelujah. If you know the journey, if you know the story ng ginawa ng Panginoon, it's so wonderful, no? Talaga masasabi mo, the Lord is good and His love endures forever. It's His faithfulness throughout all generation. God has been so good sa ating pong church. Sabi mo sa katabi mo, God has been so good to you. Amen? Hallelujah. Ang dami pong ginawa ng Diyos sa buhay ng maraming tao. Hindi lang sa atin, no? I remember mga pamilya po Pati yung ating mga pamilya, yung ating mga kapatid, magulang, no? Dahil po sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay through this church, yung ating po mga mahal sa buhay, nakasama din natin. Amen. Hallelujah. Ganyan po kabuti ang Panginoon. God has blessed us dito po sa church na ito. Titingnan po natin, ang dami pong blessing na ginagawa ng Panginoon. I remember po, no, nagtataka po kami, no, yung blessing na pagpapala, finances, ay may dumarating. No, hindi po namin alam kung sino, pero meron pong dumarating. Amen. Lalo na po, ito po totoo, lalo na po doon sa online giving. No, doon sa online, nagugulat po kami, ang dami pong sumusuporta, ang dami pong nagbibigay. Praise God, hallelujah, pinapalakpakan po yun. Sabi nga po namin hanapin natin yung mga nagbibigay na sa online na yun para mapasalamatan natin sa kanilang mga suporta. Pero alam nyo, hindi po namin, puro anonymous talaga sila. No, hindi po sila nagbibigay ng pangalan, even doon sa bank. No, wala po talagang pangalan na ibinibigay. Hallelujah. Ang dami pong blessing ng Panginoon doon po sa ating mga members, sa ating mga workers. Dati, mga umaattend lang, lulubog, lilitaw sa church, pero ngayon mga naglilingkod na sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Yung ating pong mga members, yung ating pong mga workers, natutunan po nila to support the ministry, to support the church, no? Nakakatuwa yung ating po mga workers na talagang gumagawa po sila. They want to be part nitong ministry na to. They do their best, no? Nag-aano po sila yung fundraising. Pag may gawain, no, yung ating po mga workers, they support every fundraising. Amen. Because they believe doon sa gawain po ng Panginoon. Hallelujah.
God has been so good to us. Up to now, kapatid, kami po ay namamangha kung paano si Lord ay tayo ay pinagpapala as a church. Amen, namamangha po kami. Ang dami pong favor na binigay ng Panginoon. Alam niyo po, nung lumipat po tayo dito, napakaganda. Sabi nga namin, konting ayos-ayos lang to, magandang-maganda na to. No, pero yung favor po ng Panginoon through Mr. Kim, naku, grabe po, God bless that man. Marami pong taong pinadala ang Diyos sa lugar na ito. Praise God. Ang dami pong ginagawa ang Panginoon at gagawin pa dito po sa Bagong Bayan. Pero alam nyo, yung lugar po ng Eastwood Business District, Bagong Bayan pa rin yun. Amen. Kaya hindi pa tapos si Lord. Naalala ko po yung ating mga fellowships. No, yung ating mga fellowship at patuloy tayo mag-fellowship. Nagkaroon tayo ng mga retreats, nagkaroon tayo ng mga camp, kapatid. Itutuloy po natin yung mga yan. Amen? Because God is good. Hallelujah. Psalm 107 verse 1. Ito po ang dapat natin gawin sa lahat ng ginawa ng Diyos, yung goodness ng Diyos. Sabi dito, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. We should give thanks to the Lord. Amen. Sino dito thankful ka sa Panginoon? Come on, taas mo kamay mo. Yes, praise God. Pero ang question po is, should we just be thankful to all the good things that happened sa atin? Yun lang bang karapat-dapat pasalamatan sa Diyos doon sa mga naranasan natin ng goodness? No? We should thank God not just on what He gives, but also on what He withholds. Kailangan pasalamatan din natin ng Diyos, hindi lang doon sa kung ano yung binigay niya, kundi doon sa mga bagay na kailangan i-withhold niya because He knows what is best for us. Amen. Sometimes ang Diyos natin ginagawa yan. Hindi lahat ng ating nais, lahat ng ating gusto, lahat ng ating hiniling ay ibinibigay. He withhold things because He has a perfect timing in everything. Napag-aralan po natin yan about seasons and timing. He withhold things because alam ng Diyos, hindi yan yung perfect para sa atin. Amen? Ayaw po ng Diyos that we will just settle for the good. Gusto ng Lord, we will settle for the best. Because nang hinahanda ng Diyos the best para po sa atin. Amen? We should thank God not just because of the blessings. Listen, but we should thank Him also because of the lessons and trials and troubles. Because through the lessons, through the trials, through the troubles, naging matatag tayo. Amen. Listen, ito po ang gusto kong maunawaan po natin, gustong paunawa ng Diyos sa atin. Ang Diyos po natin, hindi lang pinapasalamatan doon sa mga victories, sa mga maraming blessing, kundi karapat-dapat pa rin siya pasalamatan even in the midst of the storms. Because we know that God is there. Even in the midst of trials and challenges, because we know hindi tayo binibitawan ng Diyos. Amen? Yung pangako niya, He will never leave us nor forsake us. Kapatid, no? Sa gitna ng storm nangyayari yun. Amen? Doon mo mapapatunayan, oo nga Lord, di mo ako binibitawan. Yung pangako ng Diyos that nothing can separate us from the love of God through Christ Jesus. Kapatid, napapatunayan yun sa gitna ng challenges, trials, and troubles. Doon mo makikita, Lord, totoo nga, wala nga, nothing can separate me from your love. Amen. We should thank God in everything. Kaya siya karapat-rapat ng thanksgiving. Amen. We should also thank God for disciplining us. Pag tayo dinidisiplina ng Diyos, pag tayo kinokorek ng Diyos, hallelujah, God deserves the praises. God deserves the thanksgiving. Amen? Ganon ang thanksgiving sa Diyos. Ganon ang thanksgiving sa Diyos, hindi lang sa mga mabubuti at magagandang bagay. Even do sa mga bagay na sa tingin po natin ay hindi in favor sa atin, pero God is doing something. And we should give thanks to Him. His mercy,
His grace. Oh, ang ganda ng pangalan natin, grace. Pero alam niyo yung grace, doon napapatunayan yun. Pag yung walang-wala ka na, pag yung wala ka ng kakapitan, doon mo maunawaan the grace of God. This is something na gusto ng Lord matutunan natin, to be thankful in everything. This is something na gusto ng Diyos na lagi nating ine-exercise, to be thankful in everything. Amen. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Diba? Hindi lang pala sa victories at blessings. Sabi ng Bible, in all circumstances. Amen? Pag may trials, may trouble, Lord, we give thanks to you. We give thanks to you. Pag may mga challenges sa buhay, Lord, we give thanks to you. Why? Because sabi ng Bible, this is God's will for us. To give thanks in all circumstances. Amen. Naalala ko po si Job. Kumbaga, kung ikaw nagka-problema, no, mas malaki yung problema ni Job, kapatid. Maniwala ka sa akin. Dahil si Job, no, in the Bible, naubos ang lahat. Ang tanging na lang meron siya ay yung kanyang buhay, hininga. Ubos yung kanyang anak. Ayaw na sa ng kanyang asawa. Ubos yung kanyang kayamanan. Tapos pati yung health niya, ubos na rin. Bakit? Puro sugat na siya. Ang meron na lang siya, humihinga na lang siya. Sabi po ng Job, chapter 2, verse 9. Nung si Job po, ay yun na lang ang meron siya, nandun na lang siya sa isang sulok, no, kinakamot-kamot na lang niya yung kanyang sugat. Bakit? Kasi from being one of the richest man in his time, pinaka-blessed, no? Just imagine si Job, he was blameless. The Bible says he was blameless. Kahit yung kasalanan ng kanyang mga anak, siya na nag-i-intercede, siya nag-o-offer ng offerings para sa kanyang mga anak. Why? Kasi gusto niya na i-worship si Lord. Kaya siya pinagpala ng Diyos, iningatan ng Panginoon. Pero listen, hindi siya exempted doon sa trials. Kaya nung dumating yung trials sa kanyang buhay, ang natira na lang ay yung kanyang sarili. Sabi po ng asawa niya, his wife said to him, are you still maintaining your integrity? Curse God and die. Suko na yung asawa niya sa kanya. Sabi niya, ano ka ba? Praise the Lord ka pa. Bible ka pa. Pa-church ka pa. Tumigil ka na. Ubus na lahat, wala na lahat. I-curse mo na si Lord. Ang sagot po ni Job, he replied, you are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? The Bible says, in all this, Job did not sin in what he said. Amen. Sabi ng Lord, grabe ka, Job. Ang tindi mo, Job. Si Job wala na. Marami siyang reason talaga to curse God and die. Pero sabi niya, hindi. Sa mga mabubuti ba, sa blessing lang ba, kailangan tanggapin si Lord at pasalamatan? Hindi. Even in times of trouble, karapat-dapat pa rin ang Diyos. Sabi ni Lord, dahil doon, the Bible says, he did not sin. So what God did is, double portion ang ibinalik kay Job. Amen. Nagkaanak uli siya. No, dumami uli yung kanya anak. Yumaman na naman siya, nagkaroon na naman siya mga ari-arian. God blessed his life. Amen. Sabi dito, Psalm 116 verse 17, sabi, I will offer you a sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. Sabihin po natin lahat, sacrifice.
Sabi, ang i-offer mo daw sa Lord is a sacrifice of thanksgiving. Paano naging sacrifice ng thanksgiving? Habang ikaw ay nasasaktan. Habang ikaw ay hirap na hirap. Habang pasan mo na yung mundo, sabihin mo, Lord, salamat. It's a sacrifice of thanksgiving. Amen. Hindi tayo nagpapasalamat dahil mabuti lahat sa ating buhay. Hindi lang yun. Pag ikaw totoong Kristiyano at kilala mo ang Panginoon, karapat dapat pa rin pasalamatan. Just like Job, pipiliin pa rin nating magpasalamat sa Panginoon. Amen? We must learn that being thankful should be our attitude, not just our response. Ang being thankful in all circumstances, it's an attitude, kapatid. It's not a response. Kasi kung response yan, kapatid, magpapasalamat ka lang sa Diyos pag maraming pera. Magpapasalamat ka lang sa Diyos pag maganda. Kasi yun lang ang yun ang response sa sa mga mabubuting bagay, di ba? Thank you. Pero dahil attitude mo na, no, binago ka ni Lord, and you know, ngayon nauunawaan mo na, no, in the midst of trials, in the midst of the storm, si Lord nandun pa rin. Amen. Naunawaan mo ang magiging attitude mo na ngayon. Lord, thank you. Thank you pa rin. Amen. This is something na tinuturo ng Diyos. Thanksgiving is not about the situation. It's about the person. This is about you. Ikaw yung talagang tunay na nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. See, God is maturing us. Minamature tayo ng Panginoon. Part ng pagmamature sa atin ng Panginoon is we must go through the process ng mga challenges sa ating buhay. Pero one thing we learn hanggang ngayon, God is good. And we should be thankful kahit maraming challenges. Amen. This is something that I've learned. Sabi nga sa Diyos, habang tayo po ay nagpapatuloy sa Diyos, laging may tinuturo ang Panginoon sa atin. Ako po ay bilang pastor, minsan iisipin nyo, for many years na ako ay naging pastor, para bang dami ko nang alam sa Panginoon. Pero the truth is, marami pang tinuturo siya. Amen? Kahit ako hindi po exempted siya. One thing I've learned, I should always give thanks in every situation. And we should always give thanks in all situation ng ating buhay. Amen? Alam naman po natin yung ating mga pinagdaanan. In fact, no, hindi naman yan noon pa, kailan lang yan. Amen? Pero God, si Lord, sinasamahan tayo. And He is good. I am so thankful sa Panginoon. Dahil, unang-una po sa inyong lahat, nung nag-step up po, yung challenge sa akin to step up, sabi ko, Lord, mahirap to. Pero sabi ko, Lord, di naman ako ikaw . And I just allow God to have His way. Yes, hindi naman smooth. Hindi naman matawag dito, madali, hindi naman. May transition . Daming tinuro ng Lord sa akin. Dami rin tinuturo ang Diyos sa atin. But we must all mature from this. Amen? Alam mo, pinakamalungkot, after all na ating pinagdaanan, wala tayong natutunan. Yun ang malungkot. Bakit? Sayang yung lesson. Pero I've learned so much. I'm very, very thankful sa Lord, lalong-lalo na po sa inyong lahat.
because nakita ko po yung pag-ibig po ninyo. Nakita ko po yung inyong suporta, pagmamahal. Hindi lang po sa akin, even sa mga pastors and leaders. Thank you. Ako'y nagpapasalamat po sa Diyos sa buhay po ninyo. What it seems na para bang yung ating pinagdadaanan, para bang, Lord, so discouraging, so, kumbaga, alam mo yun, pero si Lord, hindi sumusuko sa atin. Amen. Kaya dapat sabihin sa katabi mo, huwag ka rin susuko. Pag hindi sumusuko si Lord sa iyo, kapatid, papasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa aking buhay, sa aking family, no? Sa ginawa ng Panginoon, doon sa mga relationship na binuo ng Diyos. Thank you. Daming dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Alam ko, hindi pa tapos ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Panginoon, kay butin mo sa ikaw lamang. Ikaw lamang ang tangi ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin paawitin natin sa Panginoon. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang kay buti mo sa... Pwede po ba tayong lahat tumayo? Awitan mo lang ang Panginoon sa iyong puso. Aawitan kita. Come on, awitan mo ang Panginoon. Pupurihin at pupurihin. Sa paawitan kita, aawitan kita at pupurihin. Come on, purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Sino dito, nung ikaw napunta sa Grace Church, naranasan mo yung kabutihan ng Diyos? Yan. Kanina, sinabi ko po, I was very thankful sa Lord do sa mga ginawa niya sa akin, sa pamilya, through Grace Church.
Hindi lang yung blessing, hindi lang yung victory, even the trials, because God is continuously maturing us. Meron po ba dito gusto mo rin magpasalamat sa Diyos? Pwede ba natin marinig yung pasasalamat mo sa Diyos? Come on, if you want to give praise to God, short testimony lang kapatid of thanksgiving sa Diyos sa ginawa niya through Grace Church. Anyone? Anyone? Sige po, Brother Eric. Siguro kung usapan ay yung blessing. Ang dami pong pinagdaanan ng church na to. Hindi nyo lang alam. Pero napakabuti ni Lord. Kanina nga itong pagpunta ko rito, sabi ko, Lord, ito na ba ang panahon na to? This is the day. Talagang tama po yung kinanta natin kanina. So sabi ko, Lord, alam ko, meron pa rin kayong magandang gagawin sa aming lilipatan na lugar. At bagamat maliit, pero alam ko, God will provide everything. Alam nyo, yung problema sa kabila, ang dami po. Hindi yun yung alam. Hanggang sa iniwan pa kami ng manggagawa. Pero God provided everything. Kahit iwanan tayo, meron na pong lumapit sa akin. Brother Eric, kami nang bahala. So talagang napakabuti ni Lord. So, masasabi ko lang, aming mga pastor, nagtulong-tulong kami at nagkaisa na talaga na hindi tayo iiwan ni Lord. Yung po talaga maganda. God will never leave us nor forsake us. So, para sa Grace Church family, napakabuti nyo at nagsusupport kayo sa amin. Maraming pong salamat. Mga palakpakan po natin ng Panginoon na malakas sa palakpak. Isa pa, awitan natin ng Panginoon. Awitan kita, ang pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita. Sino po gusto mag-testify ng kabutihan ng Diyos? Come on. Anyone? I want to glorify God sa ginawa ng Panginoon. Come on. Anyone? Meron po ba? Yes. Sister Al. Mula po nung nagsimula, pumasok ako sa Grace Church, ako lang po mag-isa. Sumunod po yung mga anak ko kasi bata pa sila. Inanalangin ko po sa Diyos, hindi ako tumigil. Na yung asawa ko, madala ko dito sa Panginoon. Hindi po ako binigo ng Panginoon, walang isang taon kasama ko na po siya dito sa loob. Kaya kung kayo po, meron po kayong mga mahal sa buhay, mga pamilya, kaibigan, na gustong madala sa Panginoon, wag po kayong titigil na ilapit sila sa ating Ama. Kasi hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Amen. Hindi po. Maging nagtiwala lang po tayo sa Kanya, mag-obey tayo sa Kanya, magtanim lang po tayo sa pamilya natin, sa mga mahal sa buhay natin. Si Lord po ang kikilos. Si Lord po ang magdadala sa kanila dito. Yun lang po. Thank you po. Sa
Last one. You want to give glory to God, Brother Leo. I just want to thank God for Grace Church. Grace Church started my faith again. Yun yung hindi ko makakalimutan. For 23 years, I left God. But because of Grace Church and the family that we built here, no judgment, nothing else. Just simple love that shares the love of God to each and every one of us. And because of Grace Church, before my mother had cancer, nadala ko siya dito. And not only my mom, but also my dad. For quite some time, kami family, hindi kami nagbasa ng Bible. But because of Grace Church, the love of God really is in this church. Amen. Meron pa po ba? Anyone? Gustong testify ng kabutihan ng Diyos? Anyone? Anyone else? Sir AJ. Ayun po, sobrang thankful po ako sa Grace Church. Because all of you, some of you po, alam niyo naman po na I don't have my mother and father. But this Grace Church po is my new family. And dito rin po sa Grace Church po ako kinasal. And continuous pong thankful ako sa family po na meron ako ngayon dito dahil kayo lang po ang family ko ngayon. Thank you. Amen. Praise God. Meron pa po ba? Okay. Going once. Going twice. Anyone else who's want to testify about the goodness of God? Yan. Si Even. Share ko po yung goodness ni God po sa akin. Kasi, yung sinuko ko po lahat, yung pagpasok ko po dito, dapat paalis na po ako ng ibang bansa. Doon na po talaga dapat ako magsesettle. But, ginave up ko po yun. Kasi binigay niya po sa akin tong church na to. Dito po po lahat natutunan. Dito po ako nag-grow. And before, kung makikilala niyo lang po ako before na wild kung wild. But God, He transformed me. Talagang, and from nangingibang bansa po ako, and ginib up ko nga po yon, yung trabaho ko na yon. Then ngayon, rank and file na lang po yung work ko. But, God, nakakakain pa rin po ako, kami ng mga anak ko. Sobra-sobra po yung blessings na binibigay niya po sa akin. And yung mga challenges po na binibigay niya po sa akin lately, it's a great opportunity po. Na yung love niya po sa akin nakasurround pa rin po. Kasi lately lang po, nakabangga po ako ng isang motor. But grabe po yung challenge na po na yun na binigay sa akin. And grabe din po yung blessings na binigay din po sa akin ni Lord. Kasi doon po sa nangyari po na yun, napatunayan ko po na hindi po talaga ako pinabayaan ni Lord. And ito pa rin po kami, ligtas, wala po nasaktan sa amin. And that's, grabe po si Lord talaga. Yung po, ganun po kabuti si Lord sa atin lahat. Maraming salamat, Lord. Thank you.
Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Kamawitan mo ang Panginoon. Purihin. Awitan mo lang ang Panginoon. Awitan kita. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng iyong kabutihan. Alam po namin, Lord God, sa lahat ng victories, blessings, trials, and challenges. Alam po namin, Ikaw ay nananatiling mabuti, nananatiling tapat sa amin, Panginoon. Lord, karapat-dapat kang pasalamatan sa lahat ng panahon, Panginoon. Ano man yung aming sitwasyon, Panginoon, Lord, pipiliin po namin na magpasalamat sa iyo. Pipiliin po namin, Lord God, na purihin ka, Panginoon, because, Lord, yung thankfulness, Panginoon, Lord God, dapat po yan ay binibigay lagi sa iyo, Panginoon. You are worthy of all thanksgiving, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God, for this church. Salamat po sa bawat isa. Salamat po sa pamilya ng bawat isa, Panginoon. We pray and declare, Panginoon, Lord, patuloy po kami, sama-sama po kami, Lord, na magiging matatag para po sa iyo, Lord. Magpapatuloy, Panginoon, magpapagamit, Panginoon, Lord God, saan mo man kami dalhin, Panginoon. I pray and declare, Lord God, patuloy niyo po kaming imamature, patuloy niyo po kaming i-unite, one in heart, one in spirit, Panginoon. Patuloy, Panginoon, Lord God, kami po ay palalaguin mo, Panginoon. We declare, Panginoon, Lord God, more people will come, Lord God. Lord, marami ka pong tatawagin, Panginoon, pa ng mga tao, O Diyos, to be part of this ministry, Panginoon, Lord God. And also, Lord God, you will send out more workers, you will send out more pastors, and you will plant more churches, Panginoon, Lord. We know and we believe, Panginoon, Lord God, greater things, Lord God, is in store for us, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na po kami, Panginoon. For we know that you are faithful, Panginoon, in all your promises. Salamat po, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Lord, sama-sama po kami, Panginoon, hanggang dumating ka, Panginoon. Thank you, Lord God. We love you. We honor you. We praise your name, Lord God. In Jesus' name, everybody say amen. Come on, let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah.